What's up guys? Ang video natin today ay tungkol sa functions. Ito ang pinaka-importanteng concept sa mathematics at may malawak na application sa lahat ng technical fields tulad ng engineering, physics, chemistry at syempre sa computer science. As computer students, we will be focusing in function and their applications in discrete structures, algorithm analysis, and computer programming. A function is a relation between two sets, x and y, that outputs exactly one element of y for each input. Element from x, usually ginagamit natin ang symbol na fx equals y para i-present ang prosesong ito. Kung saan ang f, ang pangalan ng function small x ay isang element ng set x at ang small y ay isang element ng set y. Pero una, ano ba ang sets? Basically, pwede natin isipin ang set ay isang group of collection of objects. Bawat member ng group na ito ay tinatawag na element. For example, set of all countries. Ang mga elements nito ay Philippines, Japan, USA, China, etc. Isa pang halimbawa ay set of all cities. Andyan ang Masbate City, Manila, Paris, etc. So, pwede tayong gumawa ng function between these two sets. Tawagin natin capital of function, ang x ay ang set of countries, y ang set of cities, at sa bawat element ng x, may isang ibibigay na output ang capital of function natin. So, ang capital ng Philippines ay Manila, and capital of Japan is Tokyo, etc. So, yan ang basic idea ng isang function. Diba sa functions, may set x at set y na pinagmumula ng input at output values. Ang set x ay tinatawag na domain of the function. Ito ang set kung saan kukunin ang pwede niyang tanggaping input value. Samantala ang y, ang codomain of the function, dito nagmumula ang lahat ng output values niya. Note that lahat ng elements ng domain ng isang functions ay valid inputs. Bawat elements ng domain ay may corresponding outputs pag nilagay natin sa functions. Pero hindi laging may corresponding input ang lahat ng elements ng codomain. Halimbawa, sa binanggit nating capital of function, kung saan ang domain ay ang set of countries at ang codomain ay ang set of cities. Diba element ng codomain ang Masbate City? Sadly, wala. Kasi nasa Pilipinas ang Masbate at ang capital of the Philippines ay ang Manila. Lahat ng countries ay may capital city, pero hindi lahat ng city ay may bansa na siya ang capital. Ibig sabihin, hindi lahat ng members ng codomain ay actual output value ng isang function. Ang tawag sa set ng actual output value ay ang range of the function. Bagamat madalas tinuturing na magkapareho lang ang terms ng codomain at ang range, magkaiba talaga sila sa ating halimbawa na capital function. Element ng codomain ang Masbate City, pero hindi siya element ng range. Huwag niyo pong kalimutan ang pinagkaiba ng domain, codomain at range. Hey guys, itry natin itong simple problem. Let set 1 be the set of the names of the planets in our solar system, and let set 2 is be the set of the letters in the English alphabet. Define the function f from set 1 to set 2 as follows. F, planet name, is equal to third letters the planet name. What is the range of f? Paano natin ito isosolve sa mga ganitong sitwasyon na kaunti lang ang laman ng domain? Pwede natin directly ilista ang mga output para sa bawat input. Ang planet name ay ang input value na kukunin natin galing sa ating domain set 1. For example, the set 1 is having a planet solar system. For example, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. F Mercury is equal to R, F Venus is equal to N, F Earth is equal to R, and Mars is equal to R. F Jupiter is equal to F, and Saturn is equal to T, and Uranus is equal to P, and Neptune is equal to P. So, ilista lang natin ang mga output values at tanggalin ang mga naulit, at yun ang ating range. Our range is this containing the letters R, N, P, P, and A. Para sa ating second problem, di na natin pwedeng basta-basta lang ilista ang lahat ng output sa lahat ng input dahil infinite ng ating domain.
Define a function of f from the set of natural numbers to the set of natural numbers as follows. F of x equal 2x plus 1. What is the range of f? So, diba, ang natural numbers ay ang positive integers like 1, 2, 3, 4, 5, 1 million, etc. Ito ang domain at codomain ng f. So, ano ang range? Hindi naman natin sila kayang ilista lahat. So instead, tingnan na lang natin ang properties ng output values. Sa f of 1 equals 2 times 1 plus 1 equals 3. Sa f of 2 equals 2 times 2 plus 1 equals 5. And sa f of 3 equals 2 times 3 plus 1 equals 7. And sa f of 100, 2 times 100 plus 1 equals 201 and so on. Mapapansin natin na kahit anong input value ang gamitin natin, ang output nito ay laging odd number. In fact, lahat ng odd numbers na mahigit sa 1 ay actual output value. So, the range is the set of all odd numbers greater than 1. Thank you for listening.